Sino si PBB Colette Madelo at kalagayan ng buhay niya bago pumasok sa Pinoy Big Brother? Nabansagan siyang ang makyutlet raketera ng General Santos City. Obvious naman daw dahil nakikita ang pagiging makulit niya. Nicolette ang pangalan na ibinigay sa kanya at kwento ng kanyang tito na dapat mayroon itong second given name. Pero dahil nahahabaan na ito sa kanyang pangalan, hindi na nila isinunod na ibigay ang pangalang Kate sa kanya. Paborito niya ang kumain ng ice cream as dessert dahil malamig ito sa bibig. Pastime ni Colette ang vlogging at kahit walang nanonood sa kanyang mga video uploads, ay ginagawa niya itong libangan. Ang kanyang TikTok account ay nasa mahigit 6,000 na ang followers at 16,000 likes naman ang nakuha ng mga videos niya. Ang IG naman niya ay nasa 4,000 ang followers. At ang official Facebook nito ay mayroon na ngayong mahigit 62,000 followers. Aminado si Colette na tambay siya sa mga social media sites para mag-stream. At hilig din ang paglalaro ng Roblox. Certified bulol naman siya kapag kinakabahan. Ang isa rin sa mga nakakatuwang ginagawa ni Colette ay ang pagsasayaw kahit walang music. Pero sinabi rin niya na mahilig siya sa pagkanta. Sumali na rin siya sa kantahan noong intrams nila sa school, pero hindi pinalad na manalo sa contest. Ngunit ang nakikita ng mga tao na masiyahing Colette ay mayroon ding itinatagong malungkot na karanasan sa kanyang buhay. Hindi nga naging perpekto ang buhay ni Colette noong siya ay lumalaki na at nagkakaisip. Iniwan kasi siya ng kanyang mga tunay na magulang sa taong kinagisnan nito ngayon dahil mahirap ang buhay ng kanilang pamilya noon. Inamin naman sa kanya ng adoptive mother niya ang katotohanan habang siya ay lumalaki. Hindi na rin daw kasi siya kayang alagaan noon at mga kapatid na lang niya ang tumatayong tagapag-alaga noong bata pa siya. Pag-amin ng kanyang mga magulang ngayon na nagpalaki sa kanya ay third cousin ng pamilya nila ang kanyang biological mother. Ipinamigay man siya noong 4 months old pa lang siya. Alam nito kung nasaan ang kanyang tunay na ina. Sinabi ni Colette na nasa Lanao ito at may iba ng pamilya at asawa. Gumagawa rin naman daw ng effort ang kanyang ina para makausap at magkakilala silang dalawa ni Colette. 17 years old nang mag-reach out sa kanya ang biological mom niya. Pero dahil nasaktan sa ginawa ng ina na ipamigay siya sa iba, hindi nito kinausap ang ina noong subukan nitong tumawag sa anak. Dumating siya sa puntong hindi pa niya gustong makausap o makaharap ang magulang at dahil bata pa lang siya noon, wala pa sa kanya ang seryosohin ang mga bagay sa paligid niya. Pero noong mas nagiging mature at lumalaki na siya, doon niya na-realize na gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit siya naipamigay ng mga tunay na magulang. Natagalan bago sila nakapag-usap ng kanyang ina dahil na rin sa nahiya si Colette sa ginawa niyang hindi pagpansin sa kanya noon. Ramdam din niya na kung masakit sa kanya ang maipamigay, mas masakit para sa kanyang ina ang hindi pagpansin ng anak at mabalewala dahil hindi siya nagkaroon ng attachment sa inang nagsilang sa kanya. Namulat na kasi si Colette sa buhay na mayroon siya ngayon, maging sa pamilyang kasama niya hanggang sa edad niya ngayon na 20. Nakaramdam na rin si Colette ng contentment sa buhay niya ngayon, kasama ang adoptive parents at family. Nag-aral si Colette sa Mindanao State University na kumuha ng Bachelor of Science in Fisheries Technology, major in aquaculture. Dahil alam din niya ang hirap na ginawa ng kanyang adoptive family sa kanya. Bilang pasasalamat nito, naisip ni Colette na ibalik ang tulong na naibigay nito sa kanyang paglaki. Iba't ibang trabaho at racket ang kanyang pinasukan. Naging working student siya sa loob ng 2 taon at very proud siya na ginawa ito. Sinubukan din niyang maging isang online seller bago pa siya pumasok sa bahay ni Kuya. Dito niya napatunayan na kahit na anong hirap ng buhay at kahit hindi niya tunay na pamilya ang kinalakihan niya, walang dahilan para hindi siya magsumikap at humanap ng paraan para matulungan ang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman mawawala kay Colette ang mag-isip kung ano ang magiging buhay niya kung nakatira at kasama niya ang biological family niya. Iniisip niya na kung hindi siya naipamigay, ay baka hindi siya na out of place dahil magkakadugo silang magkakasama. Dumating kasi sa punto ng kanyang buhay na masabihan na siya ay isang ampon lamang, kaya hindi rin maialis sa kanyang puso
ang masaktan dahil sa sinapit nito, ilang buwan matapos ang pagsilang sa kanya. Gayunpaman, lubos ang pasasalamat niya sa kanyang adoptive parents na inalagaan siya nito at itinuring na parang tunay nilang anak. Inaasahan naman ni Colette na kung sakaling magkita sila ng kanyang tunay na ina at mga kapatid niya, ay masasabi na niyang isa siyang complete person. Dahil sa tinagal ng panahon, mabubuo na niya ang broken pieces sa kanyang buhay. At para hindi na maalala ang kanyang nakaraan, ang pagiging makulit at masayahin ang ginagamit niyang pantakip upang makalimot sa malungkot na kaganapan sa kanyang buhay. Kaya naman dumating ang isang araw kay Colette na hindi niya malilimutan. Nagkaroon kasi ng katuparan ang kanyang matagal nang inaasam na mangyari. Ang makilala at makita ang kanyang tunay na ina. At dahil alam ni Kuya na ito ang isa sa mga kukumpleto sa pagiging masaya ni Colette, tinupad niya ang matagal na niyang kahilingan. Nagkita na rin sila sa wakas ni Nanay Joy nang papasukin siya sa loob ng bahay. Isang katuparan din sa inang ikinalungkot ang pagkakawalay sa anak ang naranasan nito. Kahit masakit sa kanyang kalooban na ipamigay ang anak, ginawa pa rin niya ito at inisip ang kapakanan at kinabukasan ng bunso. Alam kasi niya na yun lang ang paraan para mabigyan niya ng magandang buhay si Colette. Naging madamdamin ang pagtatagpo nila sa loob ng bahay, sa tulong na rin ng mga co-housemates ni Colette. Sa unang pagkakataon kasi, ay nayakap nila ang isa't isa. Doon din nalaman ni Colette na nagmana siya sa pagiging makulit niya sa kanyang ina. Pati na rin sa pagiging masipag nito ay nakuha niya kay Nanay Joy. Noong kabataan kasi nito ay masipag din siyang mag-aral at napapagsabay din ang pagtatrabaho. Lubos naman ang pagsisisi ni Nanay Joy sa kanyang nagawa, pero naunawaan ni Colette ang ginawa nito sa kanya. Alam kasi ni Nanay Joy na walang magandang kinabukasan na mararanasan ang anak kung ito ay nasa kanyang poder. Nagkahiwalay din kasi sila ng ama ng kanyang mga anak at ang paghingi ng tulong sa mga kamag-anak ang naging kasagutan sa inaasam nitong magandang buhay para sa anak. Saglit man ang naging pagkikita ni Colette at Nanay Joy, naramdaman nito na maraming taon ang napunan sa kanilang pagsasama. Ngayon nga ay hindi na babalikan ni Colette ang malungkot na nakaraan at hindi na rin nito maririnig ang pagtawag sa kanya ng ampon. Ang maganda pa sa nangyari ay naging dalawa pa ang kanyang ina na tutulong na magbigay ng gabay sa buhay niya sa hinaharap. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts in the comment section below.